Okay, ating pasalamatan ng Panginoon na muli tayo makapag-aral ang kanyang mga salita, mga kaibigan, at welcome po dito sa Bible Study for Busy People, The Truth Will Set You Free Ministry. Tayo po muna ay manalangin, nakilang Diyos na makapangyarihan. Salamat po sa pagkakataon na kami ay makapag-aral ng mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ito ay aming maunawaan sa patnubay ng Banal Espiritu sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Okay, so ang ating paksa ngayon mga kaibigan, mga kapatid ay may kinalaman sa financial secret, sikretong financial, part 2. Kaya kung napanood niyo po yung part 1, ito naman po ay continuation ng part 2 sa ating pag-aaral ngayon. At ang atin pong paksa ngayon ay pamagat na financial secret. Sikretong financial. Ayan. Okay, ang katanungan po natin dito, ano ang pangako na ibinigay ng Diyos sa mga Israelita na kung gagawin nilang una ang Panginoon sa lahat ng kanilang pagbibigay? Ang mga pangakong ito po ba ay apply sa ating panahon ngayon? Kawikaan 3:9-10 ang sabi po, parangalan mo ang Panginoon sa iyong mga tinatangkilik at ang mga unang bunga ng lahat mong ani. Sa gayo'y mapupuno ang iyong kamalig ng sagana at ang iyong mga aalisan ay aapawan ng bagong alak. So, ibig sabihin mga kaibigan ay pinangako ng Panginoon sa Israel na kung unahin nila ang Panginoon ay ang tinatangkilik nila ay mapupuno, no? Ang kanilang sagana. Ibig sabihin sa panahon natin ngayon, kung unahin natin ang Panginoon, yung ating mga hanap buhay, pagpapalain sa kanila no, ng hanap buhay nila ay magsasaka karamihan, iba naman mangingisda. So, yung background nito na ibig sabihin kamalig, pag magsasaka, siyempre yung mga bunga nila dadalhin doon sa kamalig, pinakaimbakan. Mapupuno yon. Ibig sabihin, ang kanilang hanap buhay dito karamihan noon, magsasaka. Pero sa atin ngayon, iba't iba ang mga hanap buhay. Ganun din po ang application nito sa atin. Na kung ating uunahin ang Panginoon sa lahat ng bagay, sa ating mga hanap buhay, ay higit na pagpapala o pupunuin tayo. Bibigyan tayo ng masaganang pagpapala galing sa Panginoon. Ano po ang sabi? Ano ang halimbawa ng isang taong nagtapat na sa Panginoon sa pamagitan ng pagkasauli ng ikasampung bahagi? Genesis 28:20 verse 20 ang sabi, at si Jacob ay nagpanata na sinasabi, kung sa akin ang Diyos at ako'y iingatan sa daang ito na aking nilalakaran at ako'y bibigyan ng tinapay na makain at damit na maisuot. Sabi niya, at ang batong ito na aking itinayo ay pinakaalala ay magiging bahay ng Diyos at sa lahat ng ibinigay mo sa akin ay walang pagsalang, ang aking isampung bahagi ay ibibigay ko sa iyo. So kilalang kilala po si Jacob, no, sa kasaysayan ng Biblia, at dito isa po siyang halimbawa na siya ay nagbibigay sa Panginoon ng ikasampung bahagi. Ayan. Ano naman ang sinabi ng Panginoong Hesus tungkol sa pag-iikapo? So, yung iba nagsasabi na yung ikasampung bahagi, totoo yan, tama yan, sa lumang tipan sa bayang Israel. Pero sa atin ngayon, mga Kristiyano, hindi na. So, ating tingnan po ang sabi ng Panginoong Hesus mismo kung ipinatigil ba niya o sinabi niya na dapat nating gawin ang mga pagbibigay ng ikasampung bahagi sa mga panahon ng Kristiyano o sa bagong tipan. Mateo 23:23 ang sabi, saba ninyo mga eskriba at mga pareseyo, mga papag-imbabaw, sapagkat nangagbibigay kayo ng ikapo ng herbabuena at ng mga anis ng kumino at inyong pinabayaang di ginagawa ang lalong mahalagang bagay ng kautusan. Nadilit iba't ang katarungan, ang pagkakahabag at ang pananampalataya. Datapwat
dapat sana ninyong gawin ang mga ito at huwag pabayaang di gawin ayaong iba. So ibig sabihin, ang mga presyo mapagpaimbabaw, nagbibigay ng ika-10 bahagi pero hindi ginawa yung lalong mahalaga. Ang lalong mas mahalaga ay ang kautusan, ng kautusan ay ang katarungan, ang pagkakahabag at pananampalataya. At dito ang sabi, dapat sana ninyong gawin ang mga ito. Ibig sabihin, dapat gawin yung mahalagang bagay ng kautusan at huwag pabayaang di gawin yaong iba. Ibig sabihin, yung pagbibigay ng ikapo ay hindi po sinasabing hindi na dapat gawin sa bagong tipan, kundi dapat gawin pa rin. No? Lahat ng bagay na ito pinapagawa ng Panginoon, yung mahalagang bagay ng kautusan, yung karunungan, yung pagkahabag, pananampalataya, at ang pagbibigay ng ikapo ay hindi sinasabing ito ay hindi dapat gawin. Dapat pong gawin ito. Kaya sa panahon po ng ating Panginoong Jesus, mga kaibigan, ay patuloy pa rin na kanyang sinusuportahan ang ginagawa sa lumang tipan na nagbibigay ng ika-10 bahagi at manghandog ang mga Israelita hanggang sa kanyang kapanahunan ay patuloy po na ipinagagawa ito ng ating Panginoong Jesus. Ngayon, dito naman sa bagong tipan, dito naman po sa ibang talata pa ng banal na kasulatan, maliban po sa ika-10 bahagi, ano pa ang dapat na ihiwalay ng tao para sa iglesia o sa mga gastusin ng gawaing paglilingkod. Dito po sa Deuteronomy 16:7 ang sabi, bawat lalaki magbigay sa inyo ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa inyo ng Panginoon mong Diyos. So ibig sabihin, ika-10 bahagi, eksaktong 10, no? Ika-10. Ito naman, pagbibigay, ito po yung mga offering, mga handog. Ang handog naman ay galing sa puso. Ibig sabihin, ikaw magpapasya kung malaki ang puso mo na ibibigay, ikaw magpapasya doon. Hindi po sinabi kung ilang porsyento. Hindi katulad ng ikapo, ay fix po yun yung 10 bahagi. Sa unang Korinto 16:2, ang sabi naman, tuwing unang araw ng sanglinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod ng magsampan ayon sa kanyang giniginawa, upang huwag gumawa ng mga ambagan pagparian ko. So ibig sabihin, ito yung mga ambagan, ito yung mga pagbibigay na ang sabi ihiwalay na bago dumating bukod. Ibig sabihin, inihanda na yung ihahandog sa Panginoon. Maliban po sa ika-10 bahagi. At ito ay ayon sa kanyang igiginhawa. Ibig sabihin, parang katulad yung magbigay ka ng ayon sa iyong puso. Depende sa ikaw ang magpapasya kung magkano ang ibibigay mo sa bagay nito. Kaya lumilitaw mga kaibigan na mayroong dalawang katungkulan ng isang Kristiyano na binanggit dito. Yung ika-10 bahagi, pagkatapos yung handog, na itong ika-10 bahagi ay ginagamit sa gawain ng Panginoon, sa pangaral, at ito namang handog ay ginagamit sa lokal na iglesia ng mga gastusin, mga expenses. So ano pang sabi? Sapagkat kung may sikap ay tinatanggap ayon sa tinataglay, hindi ayon sa di tinataglay. So kung ano yung ibig sabihin, kung wala ka maibigay. Kung meron ka, may maibibigay ka. Pero magpapasya ka ng sang-ayon sa iyong puso. Ganun siya. Yung ikalawang, yung paghahandog. No? Ngayon, ano ang pinakamalaga sa Panginoon? Yung pagbibigay o yung halaga ng binibigay mo, malaki o maliit, o yung tinatawag na attitude o ugali ng pagbibigay na nagbibigay. 2 Corinthians 9:7, magbigay ang bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. So, hindi dito ang pinag-uusapan ay binigay mo ay malaki or maliit, kundi yung nagbigay ka na masaya, yung ayon sa puso, hindi sa pilitan. No? Hindi ibig sabihin, no, sa ayaw mo't hindi, kailangan yung kukwentahin ang sweldo mo, tapos dapat magbigay ka. Pag hindi ka nagbigay, may utang ka. Para makabayad ka ng utang, ibenta mo yung iyong rep. Para ba sa pilitan, ayaw ng Diyos ang sapilitan. Kinakailangan galing sa puso. Ano pa ang sabi dito sa Lucas 21:1-4? At siya'y tumunghay
ito po ay sa templo, nandun ang Panginoon kasama mga alagad, nakita ng mga taong mayaman na naguhulog ng kanyang mga alay sa kabang yaman. At nakita niya ang isang dukha na babaeng bao na naghulog ng 2 lipta. Yung lipta, ibig sabihin parang barya lang yun, ano? At sinabi niya, katotohanan, sabi niya sa mga alagad, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang babaeng ito ay naghulog ng higit sa kanilang lahat. Bakit? Sapagkat lahat ng mga yaon, yung mga mayaman, naghulog ng mga alay sa kanilang labis. Malaki ang kanilang binigay, pero labis nila yun. Dapat siya na sa kanyang kasalatan ay inihulog ang buong kanyang ikabubuhay. Ibig sabihin, nagbigay siya, wala nang natira sa kanya. Ito namang iba, nagbigay, pero mas malaki pang natira sa kanila, yung sobra lang sa kanila ang kanilang ibinigay. So, mas mahalaga yung galing sa puso, mga kaibigan. So, ano naman ang katiyakan ng binigay ng Diyos sa kanyang bayan na magtatapat sa pamagitan ng kanilang pagkakaloob, ng mga ikasampung bahagi at mga handog? Kawikaan 11:24-25, may nagsasabog at tumutubo pa at may humahawak naman kahit kaysa ng higit kaysa karampatan, ngunit nauwi lamang sa pangailangan. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba at siyang dumidilig ay madidilig. Ibig sabihin, yung mga nagbibigay, lalo silang bibigyan din ng Panginoon. Yun namang hindi, lalong mangangailangan sila. Kaya ang pangako, higit na pagpapala ang pinagkaloob ng Panginoon pag tayo nagbigay. Kasi bago naman tayo magbigay, ang Diyos ang unang nagbigay, pinagpala niya tayo. At bilang pagkilala sa Kanya na siyang may-ari ng lahat ng bagay, ay ating isinauli ang ikasampung bahagi, at yun namang handog ay nagbibigay tayo sang-ayon sa ating mula sa puso, ayon sa pinasya ng puso. Kaya yan po ang ating pag-aaral tungkol sa ikasampung bahagi at mga handog, at nawa ay pagpalain tayo ng Panginoon na sa ating kalusugan, sa ating kabuhayan lahat, at bilang pakilala natin na lahat ng bagay galing sa Kanya, yung buhay natin, yung mga pagpapala, kalakasan, kalusugan, yung mga kayamanan ay galing sa Panginoon, ay isauli po natin ang ikasampung bahagi at magbigay tayo ng ating mga handog ayon sa puso, at ang pangako ng Panginoon ay higit na pagpapala ang Kanyang ipagkakaloob sa atin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po na muling natutunan namin ang mga mahalagang katotohanan ng banal na kasulatan. Tulungan niyo po na kami bilang mga katiwala ay matagpo ang tapat, at magamit ninyo kami para makatulong upang ang gawain ay may palaganap at mahanda ang mga tao sa ikalawang pagbabalik, at higit sa lahat ay maranasan namin kami ay makarating sa inyong kaharian sa langit na bayan. Ito po aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. So muli po namin kayong inunyahan at patuloy po na sumaybay dito po sa The Truth Will Set You Free Ministry sa ating YouTube, at ito po ay tinatawag na Bible Study for BC people.